ng World Health Organization bilang sakit at public health concern ang gambling disorder. Sa Pilipinas, hindi may kakailang marami na ang sumubok at nalulung dito. Mula sa pataya-taya, pagpusta, hanggang sa wala nang matira. Narito po ang special report ni Darlene Cai. Mula umaga hanggang gabi, nagpipipindot lang sa cellphone ng 24 na taong gulang na si Lichelle. Hindi siya nagte-text o nagsuscroll sa social media. Nagsusugal siya sa online gambling sites. Noong year 2020 po, may nag-invite po sa akin na mag-agent nga po dun sa sugalan kasi nga daw po malaki daw po yung income. Hindi po ako nakontento dun sa komisyon, napatry na rin po talaga ako nung laro. Card games at slot machine daw ang kanyang nilalaro online. Ang dapat subok lang, naging mayat maya, araw-araw hanggang sa hindi na niya napigilan. Noong una po, libangan lang po talaga. Masaya na po ako pag nananalo po ako ng 500. Tapos yun po, pag po natatalo po ako, naghahabol po ako ng talo. Pag talo po yung 1,000, magka-cash in po ako ng 5,000. Talo na naman yung 5,000, 10,000 naman po hanggang umabot po ng 100,000. Mahigit yung taya ko. Ngayon, 4 na taon na siyang lulong sa sugal. Umabot na sa 1.5 million pesos ang naipatalo niya. Naubos ang lahat ng kita niya bilang online seller. Lubog na rin siya sa utang. Muntik pa raw silang maghiwalay ng kanyang asawa. Napapabayaan na raw kasi niya ang anak dahil sa kasusugal. Minsan po nagtatago po ako sa CR, doon po ako naglalaro. Tapos pag natatalo po ako, mainit po ang ulo ko. Ang 26 na taong gulang namang si Idoy, aminadong lulong din sa online gambling. Mahigit 1 milyong piso na rin ang kanyang naipatalo mula lang Setyembre noong nakaraang taon. Masaya po siya na parang yung dopamine mo sobrang taas. Na parang, okay. Sige, dire-diretso tayo. Eventually, kasi nanalo ka ganong amount. Pero kung ano man ang napanalunan niya, itataya niya rin lahat. Kapag dumating na yung sahod, itataya ko pa rin siya na parang kahit may kailangang bayaran, i-risk ko pa rin yung pera. Nangutang na rin siya sa illegal na online lending app sa sobrang pagkadesperadong makapagsugal. Hindi naman talaga bagong usapin ang gambling addiction o pagkalulong sa sugal. Sa katunayan, kinikilala ng World Health Organization ang gambling disorder bilang sakit at isang public health concern. Noong 1975 pa lang, kasama na ito sa International Statistical Classification of Diseases. Ang kakaiba raw sa nangyayari ngayon ay ang nakababahalang pagdami ng mga nalululong sa sugal ayon sa isang gambling addiction support group. Convenience, tapos nasa telepono lang siya, no? Pwede siyang nasa workplace, no? Not like before, talagang pupunta ka sa gambling places eh. Bukod sa parami ng parami, pabata raw ng pabata ang mga nalululong sa sugal. Meron pa raw mga minor de edad. Ang Philippine Amusement and Gaming Corporation na PAGCOR ang siyang nangangasiwa sa mga pasugalan sa bansa. Base mismo sa kanilang monitoring, mas marami na ngayon ang nagsusugal online. Sa pinakauling datos, umakyat ng 41.72% ang kita ng PAGCOR sa first quarter ngayong taon kung ikukumpara noong 2023. Pinakamalaking porsyento ay nanggaling sa electronic games o mga palaro o sugal na ginagawa online gaya ng e-bingo, electronic casino, e-billiards at iba pa. Sabi pa ni PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, inaasahan na nilang sa mga susunod na taon ay manggagaling sa e-game sector ang mas malaking porsyento ng kita ng ahensya. Mula raw ito noong kasagsagan ng pandemic dahil bawal lumabas, marami ang naghanap ng libangan. Gaya rin ng mga tradisyonal na pasugalan, kailangan kumuha ang anumang online casino o e-game ng lisensya mula sa PAGCOR. Anything that happens in the website, it needs to go through PAGCOR muna. Kailangan ma-approve mo ni PAGCOR and all. Ang problema, 32 e-games lang ang may lisensya galing sa PAGCOR.
Sa mga online gambling sites na may lisensya galing sa PAGCOR, required ang player na ibigay ang kanilang mga impormasyon. Mahigpit na ipinagbabawal ang mga minor de edad, government official at mga dati ng naban. Pero, imposible raw yung i-monitor sa mga online sugal na hindi naman lisensyado. Kaya, pinapablock ng PAGCOR ang mga illegal gambling sites para hindi na ma-access sa Pilipinas. Bukod sa PAGCOR, may sariling monitoring din na ginagawa ang PNP. Ang problema, marami sa mga e-casino o online pasugalan ay sa ibang bansa nag-ooperate. Kaya mahirap hulihin o ipasara. Minsan kasi ang ano nun, yung hosting ng kanilang mga websites ay nakukuha natin yan dun sa ibang bansa. Kahit ang ilang mambabatas, nababahala na rin sa online gambling. May mga panukalang batas sa Senate at House of Representatives na layong ipagbawal ang online sugal sa bansa. Sa Senado, mayroon ding panukalang batas na layong pagbawalan ng mga ads o content na nagpo-promote ng online sugal. May mga resolusyon rin sa Kongreso na nais paimbestigahan ang pagkalat ng online gambling sa bansa at kung paano ito napapasok ng mga minor de edad. Legal man o hindi, gustong-gusto na raw ni Lichelle at Idoy na tumigil na sa pagsusugal. Nagising daw sila matapos makapagpatalo ng napakalaking pera. Si Lichelle, 1 buwan na raw tumigil. Nagdadasal po ako kay Lord. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako. Di ko na po kaya magpabalik-balik. Mas masayang gastusin yung pinaghirapan mo kaysa galing sa sugal. At huwag kang mag-release sa sugal. May programa ang PAGCOR para sa compulsive gamblers o mga nalulung na sa sugal. Ang mismong player, pwede raw ipaban ang sarili sa e-games. Pwede rin itong gawin ng kanilang mga kaanak. Nariyan din daw ang iba't ibang support group at mga recovery coaches gaya ni Reagan. Honesty, open-mindedness, and willingness na kaya kong magbago, kaya kong tumigil. Tapos doon naman sa sa outside factors, no, usually loved ones ang tumutulong doon. Bago tumaya, isiping hindi lang pera ang ipinupusta, kung minsan pati buhay at pamilya. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.